lantaran na ang mga politiko ngayon sa pagbili ng mga boto ng mga tao. At hindi ako nagsasalita dito ng chismis lang. At may ipapakita tayong video. Ito naman ay nakita ko sa Facebook din. Nakita ko na kumakalat na nagsasalita tayo dito ng may pinapakita. Kasi nga sa Comelec, sabi nila maraming etos doon na pag nakita daw ng mga opisyal na may nangyayaring vote buying, wala nang warrant arrest yon. Diretso na talagang dadakpin na. Ewan ko ba kung anong ginagawa ng taga Comelec, bakit hanggang ngayon wala pang nahuhuli? Wala pang nahuhuling nag-vote buying. Pero ang dami ng kumakalat na video. Wag niyong sabihing AI na naman to, Comelec. So ito, may titignan lang tayong video guys, and para makita ninyo kung gaano na ngayon katalamak ang vote buying sa iba't iba ay yung mga ibang mga tumatakbong kandidato na ewan ko, etos na mga to. Mga membro ng mga tribuwak-wak. So ito, tignan muna natin to at saka pakikinggan din natin kung ano yung mga nakasaad sa Comelec. Okay? So, ito. Congresswoman Luistro. Di ba? Grabe. Baka sasabihin nyo, OA ka naman, di naman yan tatakbong nasyonal. Di ba? Ang Quadcom ngayon ay nakikialam din sa, syempre, nasyonal yung inaano nila. Syempre, kailangan bantayan din natin ng mga taong to. Kasi talagang desperadong manalo sa ngayong eleksyon para alam na natin kung anong gagawin nila. Kung hindi maraming issue ngayon. Kung alam nyo yung issue, yun din yung gagawin nila. Kapag itong mga taong to mananalo na naman. Isa din to sa mga mga bida-bida sa Quadcom. Ayan, kung nakikita ninyo sa baba, klarong-klaro naman na gumagalaw. Comelec! Ano nangyayari sa atin dyan? Ito na, may video na, klarong-klaro na. Yung mga bigayan. Bakit hanggang ngayon wala pa rin kayong nahuhuli? Nakakabulag ba? Parang nakakabulag ata yung Diba? Hindi. Ito, tanong lang naman. Wag niyong masasamain. Tanong lang ito sa taga Comelec. Bakit hanggang ngayon wala pa rin kayong nahuhuli kahit may video na? Hindi lang si Luistro. Isali natin to. Si Dan. Ito si Dan Fernandez. Pakinggan nyo yung sasabihin niya mga kababayan at saka taga Comelec. Pakinggan nyo. Bakit mo kami narito? Kasi gusto po namin na ako bilang tatakbong gobernador, humingi po ako ng suporta sa inyo. At ako naman, bilang gobernador, may dala akong biyaya o magbibigay ako ng benepisyo sa inyo. Magbibigay ng biyaya si Dan Fernandez. Ang yaman! Ang yayaman ng mga kandidato. Ba't pa kayo tatakbo? Diba? Taga Comelec dyan, ano bang ginagawa ninyo? Gawan nyo na ng aksyon ng mga ganitong bagay. Hindi yung nakaupo lang kayo dyan kasi appointed kayo ng administrasyon.
Oh, wag niyong galawin yung mga tao ko kahit vote buying yan. Yan ba ang utos sa inyo? Kaya hanggang ngayon, wala kayong ginagawang aksyon. Ito, kalat na ito sa Facebook. Kalat na ito sa lahat ng social media platform. Di ba? Siguro naman, yung ginampanan ninyong trabaho, yung sinumpaan ninyo, baka gawan nyo na ito ng aksyon. Hindi lang puro kayo salita din dyan. Hindi kayo luhaan! Hindi kayo may dalang pera! Aside doon sa bibigyan po ni Congressman Don Ronain. Ay, si Congressman ang nagpabibigay din. Ano ba yan? Ayan na, sinabi ni Dan Fernandez, yan na, hindi ako. Klaro naman. Yung for lingkod, pero natin personal, ibibigay ko sa inyong lahat. Pero maganda rito, hindi pa po tayo gobernador, nabibigay na po kami ni Don Don po sa congressman. Nanuligit, pag siya na naging congressman, ako naging governor, si Vice Governor ang naging Vice Governor Del Monte, triple ang ibibigay namin sa inyo! Aba, taga-Kumilik, klarong-klaro na. Sa tono ng pananalita niya. Halatang-halata na yan, na vote buying na yan. Huwag niyong sabihin na edited lang yan. Diba? Halatang-halata na, Kapag mananalo siya ang congressman, triple yung ibibigay. Hindi ko na lang questionin yung taga-Comelec. No, hindi ko na questionin na yung mga taga-Comelec kung baka triple din yung sa inyo. I-question ko na lang, may action ba tayo sa mga patungkol dito? Kasi may ipapakita ko sa inyo mga taong bayan na may ipapakita ko sa inyo ngayon na yung mga bagong rule, yung mga rules ng mga taga-Comelec. Yung last month lang to binalita. Ayan na, klarong-klaro, Dan Fernandez at saka si Luis Tro. Okay po ba yun? Oh my God. Grabe. Tapos ngayon, ang pagbibintangan na nagvo-vote buying daw, yung mga taga-PDP, yung mga kalinya ni Tatay Digong, na mga Duterte, di ba? Sana naman maging patas din kayo paminsan-minsan. Halata na halatang-halata na. Ito. Baka sabihin nyo, gawa-gawa ko lang to. Taga JMA mismo ang nagabalita nito. Di ba? Kasamahan nyo to. Naglabas naman ang resolusyon ng COMELEC kaugnay sa pagpapalawak ng kapangyarihan ng kanilang Committee on Kontrabigay na siyang magbabantay sa vote buying at vote selling sa eleksyon. May nagbabantay naman pala. Baka yung nagbabantay. Asa na yung nagbabantay? Ulitin natin. Nilabas naman ang resolusyon ng COMELEC kaugnay sa pagpapalawak ng kapangyarihan ng kanilang Committee on Kontrabigay na siyang magbabantay sa vote buying at vote selling sa eleksyon. Ito. Kapag ang para sa akin, kapag ang kandidato ay naaktuhan na nagvo-vote buying, hindi yung kandidato yung madadakip diyan. Para sa akin hindi yung yung tumanggap. Bakit? Pulubi. Ang madadakip lang niyan, wag niyong sabihin rules ng mga mayayaman 'yan. Rules ng mga mahihirap lang 'yan. Bakit hanggang ngayon wala kayong nahuhuli na may nag-vote buying? Yun, klarong-klaro na sa video na talagang vote buying na yung ginagawa. Ito ba, tanong ko na lang, COMELEC, para saan ba to?
Para sa mga kandidato o para sa mga taong tumatanggap lang? O para sa mga nagbibenta lang kanilang mga buto? Kasi yun, halatang-halata na talagang ito, para lang na yan sa mga mahihirap. Napapansin ko kasi ngayon na ang kulungan para lang sa mga mahihirap. Hindi nyo napapansin? Kapag mayaman ka, absuelto ka. Pag mahirap ka, kulong ka. Ang dami nang napapabalita ng mga mayayaman na ang daling. Hindi nga nakukulong yung iba. Kahit na yung mga marijuana, shabu, yung naaaktuhan na, yung anak ni Remulla. Di ba, balita ko, nakalabas na. Tapos, ang laki ng sangkot yun sa, ano ba yun, marijuana. Na milyon-milyong halaga. Ito, tuloy natin. Ilang ahensya ang tutulong para sa trabahong ito. Nakasaad din sa resolusyon na maaari ang pag-aresto ng walang warrant. Walang warrant. Okay. Kung nasaksihan mismo ng isang law enforcement officer ang vote buying. So, hindi pala yun nasaksihan, guys. Kaya pala, hindi pala nasaksihan yung vote buying ni Dan at saka ni Luestro. Magaling din. Magaling din magtago. Magaling kang kupal ka. Tuloy natin. Selling o kahit tangkang gawin ito. Mas naniniwala ba ako doon sa hindi doon sa vote buying. Mas maniniwala ako doon sa sinasabi nilang vote stealing, selling. Yun yung madadakip. Di ba? Para sa mahirap lang tong rules na to. Ito pang mayaman. Kung kandidato ka, natural, mayaman ka. Hindi naman lahat ng kandidato mayaman. Di ba? Pero yung mga na bumibili ng boto, alam natin mayaman yun. Sabi pa nga ni Dan na sarili nilang pera yun. Sa video yun nasa video yun. Hindi lang ako yung nakarinig nun, kundi lahat na halos. Kaya nga ngayon Comelec, gawin nyo naman yung trabaho ninyo. Yan lang yung pakiusap namin dito. Gawin ninyong patas. Gawin ninyong patas. No? Gampanan ninyo ang trabaho ninyo. Kasi sinasahuran kayo ng taong bayan. Di ba? Tao ang nagpapasahod sa inyo, taong bayan. Kaya wag niyong lukuhin. Dalhin ng inaresto ng walang warrant sa pinakamalapit na police station o kulungan. Ang pera, iba pang goods of value, sample ballot, campaign materials at iba pang ginamit sa vote buying o selling ay agad na isa sa ilalim sa custody ng officer na nagsagawa ng pag-aresto. So wala palang siyempre ang palusot diyan mga kababayan. Wala tayong ebidensya. Magaling kang kupal ka. Yung nireaksyonan natin ngayon at yung mga video na yan, edited. Magaling kang kupal ka. Wala kayong basihan. Kasi wala kaming nakuhang ebidensya. Wala. Yung nagbabantay, walang nakita. Yung mga nagbabantay, ba tinanong nyo kung magkano din? Tanong lang yun, Grabe talaga yung mga ngayon. So, ito, yun lang naman yung gusto kong ipakita, guys, na grabe, talamak yung vote buying ngayon ng mga gobernador, konsehal, hindi lang alam natin na marami pa talaga yung mga senador, hindi yan nawawala sa Pilipinas. Kaya nga ang pinakamaduming trabaho ngayon dito sa Pilipinas, isa ang politika. Isa ang politika. Kaya nga kung gusto ninyo ng malinis na malinis na mga tao na hindi namimili ng boto, no? Ayan, iboto nyo po Team Duterte sa Senado at saka ibang mga pinopromote ng ating mga tumatakbong senador at pinopromote ni Tatay Digong at ni Vice Inday Sara. Yan po yung iboboto natin ngayon. Kasi po, ako 100%
100% hindi po sila nagvo-vote buying. Kasi ang mga taong yan tapat, malinis at walang halong karumihan sa kanilang mga trabaho. So, yun lang naman po ang ating pagbibigay ng opinion at reaction sa mga video na nakikita natin ngayon sa social media. So, hanggang dito na lang po, at kung umabot ka po dito sa ating video, please don't forget to like, share, and subscribe para kumalat itong balita. No? Bye-bye. Peace out.